Ito na yung mga hardened chicks na kakalipat lang natin, no. So bali lahat dito ay meron na tayo dito mga 170 to 160 heads na mga sampin, no, na mga native chicken. So ang mga manok na ito ay bali dalawang batch sila na pinagsabay natin dahil 2 linggo lang yung kanilang pagitan at hindi naman kalayuan yung agwat nila sa paglaki. So since bago pa lang sila dito ay naninibago sila dahil ito yung first time nila, no, na makalabas sa damuhan. So sa mga susunod na araw ay obserbahan natin, no, i-observe natin yung kanilang behavior dito at tingnan natin, no, kung mayroon bang magkakasipon dito. So kung may magkakasipon man dito ay kukunin natin, no, at yun ang papainumin natin ng gamot. So since ngayon ay ito yung unang araw nila ay bigyan natin sila, no, ng multivitamins para immunity enhancer nila, no, para in case na biglang umulan ay hindi sila madaling magkakasipon. So dito ay palakihin na natin sila, no, hanggang sa hanggang sa aabot sila ng tig 1 kilo mahigit. So ang mga sisiw na ito, no, ay bali naka-reserve na ang 100 pieces nito dahil meron tayong relatives, no, na uuwi mula US by July. So ang bali 100 heads yung kanyang in order para kakatayin, no, pag uwi niya. So ito yung gusto niya, no, na kainin pagdating niya dito sa Pilipinas. So ito yung ibibigay natin sa kanya. Pero since mahigit ito, no, na 100 ay magsiselect din tayo dito para gagawing pang breeding materials, no. So after mga 1 month dito ay sisilikan natin sila, no, ng pang breeding materials. So marami tayong makukuha dito para gawing breeding materials, no, para naman i-replace naman natin sa mga inahin natin na aabot na ng 2 taon. Dito sa pagmamanok ay kailangan natin dito na mayroon tayong determinasyon at saka direction kung saan natin dadalhin yung pagmamanok natin. Kailangan rin natin dito, no, na mataas yung pasensya natin dahil may mga panahon na mahina yung production, no, babagsak yung production ng mga manok at saka meron ding panahon na mataas yung mortality ng mga manok. Pero hindi naman sa lahat ganun, no. Meron din namang panahon na sagana yung pagmamanok. So kagayan ngayon, no, na ito yung peak season ng mga manok ngayon dahil mainit ang panahon. Kung kaya marami yung itlog na nakukulikta natin, no, araw-araw at saka every 2 weeks ay meron tayong mahahatch dito. Based dito sa ating trend ngayon, no, sa ating nakukulikta na itlog at sa mga sisiw na mapipisa natin ay kaya natin dito makapag-produce ng 300 plus na mga sisiw sa isang buwan. So ngayon ang paano pa natin, no, na sa mga bagong hatch natin ay kukuha tayo dito ng mga panibagong mga gagawing mga breeder na naman, mga future breeder natin. Magsiselect tayo dito para naman, no, ipang-replace natin doon sa mga ikakal naman natin, no, na mga manok na aabot na ng tig 2 taon. So since na magdagdag tayo ng panibagong mga breeder ay dapat balanse din. Magdagdag din tayo dito ng isa pang incubator, no, na mas malaki yung capacity ng ating incubator dahil pag ganito lang yung incubator natin, yung 400 seater lang ay short tayo, no. Ngayon nga ay punong-puno yung incubator. How much if magdagdag tayo tapos hindi tayo magdagdag ng incubator ay yung ibang itlog natin ay masasayang siya. So hindi natin siya malulod sa ating incubator. Kung kaya magdagdag rin tayo, no, ng panibagong incubator.